Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Walang balak, ilang oras na lang po ngayon ay ipoproklama na ng Kongreso sina incoming President Rodrigo Duterte at incoming Vice President na si Leni Robredo. Mas pagtutuunan na lang daw ni Duterte ang mga responsibilidad niya bilang incumbent mayor ng Davao at ang patuloy na pagbuo naman ng kanyang gabinete. Mula po sa Davao City, may ulat on the spot si Cedric Castillo. Cedric. Yes, Rafi Connie, gaya nga nung nabanggit nyo, nabanggit din ni incoming President Rodrigo Duterte na mas pipiliin daw niya, natutukan na lamang yung mga responsibilidad niya at saka yung mga kailangan niyang asikasuhin bilang isang outgoing mayor ng Davao City. Imbis na magpunta doon sa sarili niyang proklamasyon para sa pagiging 16th President ng Republika ng Pilipinas, ito yung kanyang binanggit doon sa huling araw na humarap siya sa publiko noong Lunes o noong Linggo ng madaling araw. Sa panayam sa kanya ay nanindigan siyang hindi dadalo sa proclamation niya ngayong araw sa batasan dahil ni minsan daw ay hindi naman daw talaga siya umattend ng proklamasyon sa local level. Inanunsyo ni Duterte na bukas, araw ng Martes, ay pinatawag niya dito sa Davao City ang ilan pang mga personalidad na minamataan niya bilang mga incoming cabinet members at government officials. Ito ay para sa posisyon ng Secretary of Defense, ng Education, Budget, Customs Chief, BIR Commissioner, LTO Head at maging PIDEA Director. Sa ngayon ay hindi pa pinangalanan ni Duterte ang mga i-appoint. Maliban dito kay dating National Treasurer Professor Leonor Briones para sa DepEd at Professor Benjamin Jokno na nais niyang muling maging Budget Secretary. Nitong weekend ay nakapulong din ni Duterte si Pambansang Kamao at ngayon Senator-elect Manny Pacquiao na nagsabing buo ang suporta niya sa administrasyon ni Duterte. At gaya nung dating binabanggit ni Duterte noong panahon ng kampanya ay hindi raw niya balak mag-reside o gawing official residence sa Malacanang. Ang plano daw ni Duterte, at least doon sa pinakaunang mga araw ng kanyang administrasyon, ay mag-opisina sa palasyo sa araw at pagdating naman daw ng gabi ay uuwi dito sa Davao City at kukuha na lamang ng commercial flights. Narito yung bahagi ng panayam na yan. Tulog ako, tapos at least mga 8 take off na ako, 9 nandoon na ako. Or at the very least, I would like to announce that my day starts at 1. Rafi Connie, sa mga sandali ito ay naabangan pa natin kung magkakaroon ng latag ng mga aktibidad si incoming President Rodrigo Duterte dito sa Davao City. Pero gaya nga nung nabanggitan niya dyan sa press conference kahapon ng madaling araw o inabot ng kahapon ng madaling araw ay hindi nga raw siya a-attend sa kanyang proklamasyon. Rafi Connie. Cedric, gaano kaseryoso yung pahayag ni incoming President Duterte dun sa sinasabi niyang uwian siya at mag-commercial flight lamang siya? Workable ba to? Anong pahayag dito ng PSG kung may nakausap kayo dyan, Cedric? Yung panig ng PSG, particularly yung incoming PSG chief na kanyang si Colonel Bautista na kanyang napipisil ni incoming President Rodrigo Duterte. Sinusubukan ba natin kunin yung panig na yan? Yung sa unang tanong mo, Rafi, kung seryoso ito, naalala ko mismong si Duterte ang nagsabi na kung preposterous o kung silly o nakakatawa o hindi ka panipaniwala, ang kanyang sinasabi ay hindi daw dapat ito basta-basta paniwalaan. Although nung sinasabi niya dun sa during the press conference, yung kanyang mga statement na yan, na mag-uuwian daw siya, mas gusto daw niya na mag-commercial flight pa uwi. Kung pagbabasihan natin yung itsura niya, mukhang seryoso itong si Duterte. In fact, nung tinanong nga natin siya kung sa tingin niya, o kung sakasakali ba na ang PSG ay mag-a-advise against ito, papayuhan siya ng PSG na hindi ito magandang idea, bukas ba siya sa suggestion ng PSG? Ang sinabi niya ay nandito daw yung bahay niya, mas komportable daw siya dito. So, malalaman natin. Ang sinabi naman ni Duterte is at least doon sa unang mga araw niya ng panunungkulan ay ito daw yung plano niya na umuwi araw-araw sa Davao City, Rafi. Siyempre, kailangan pang initpick nga yung pahayag na yan ng incoming president, pero pagdating sa commercial flights, di ba, Cedric, alam naman natin kung gaano ito kakomplikado at pagdating sa seguridad, talagang magiging magulo pagdating mismo sa airport kung ganun yung kanyang gagawin araw-araw, Cedric. So, at least ano yung sense ng mga nakapaligid dyan dun sa kanya naging pahayag na yon, Cedric?
Well, hindi pa tayo nagkakaroon ng pagkakataon na tanungin kung yung mga possible na entourage siya, no. Si Mayor Duterte pa lamang yung nakukuha natin ng panig. Ang sinasabi niya during the press conference kasi of course magkakaroon to ng gastos, ano, yung entourage siya. Isasakay mo yan araw-araw sa eroplano kung magkakatotoo yan, ano. Ang sabi ni Duterte, ang kailangan lang naman daw niya na security yung nasa likod niya kasi of course hindi niya mo obserbahan yan. Pero sa kanyang sa pahayag na sa press conference, sinasabi niya is kampante raw siya o kumpiyansa raw siya dun sa security na ino-offer ng mga airlines o sa mga terminals. If-frisk naman daw yung mga tao. So kung siya ang tatanungin, ay dati na rin naman niya sinasabi na hindi niya kailangan ng masyadong maraming security. But of course, kung PSG yung tatanungin natin, mukhang hindi magandang i-risk yung ganitong situation, Rafi. Anyway, siguro abangan natin yung aspeto na yan ng magiging final decision ika nga ni incoming President Duterte. Doon naman sa hindi niya pagdalo dito sa proclamation, talagang sigurado hindi na siya dadalo. So kailan daw siya inaasahang magtutungo dito sa Metro Manila, Cedric? Wala pa tayong schedule, Rafi, kung kailan siya aalis dito sa Davao City. In fact, sa mga sandaling ito ay inaalam pa natin kung ano yung magiging schedule niya ngayong araw na ito. Kaya nga, yan yung nagiging trend, lalong-lalo na dito sa mga kasamahan natin dito sa media sa Davao City. May mga pagkakataon, katulad nung nakaraang weekend, bigla-bigla na lang magkakaroon ng impormasyon na nasa labas na nakikipagpulong si Mayor Duterte sa isang particular na restaurant, and then pupunta ang media doon, malalaman na lamang na magpapatawag siya ng press conference. Ganon yung nangyayari dito sa Davao City. So, abangan natin kung ano yung magiging schedule ngayong araw ng incoming President, Rafi. So grabe, talagang on your toes lahat ng mga media na nakakover sa kanya dyan. Talagang alerto dapat kayo lagi sa kanyang movement. Maraming salamat sa iyo, Cedric Castillo.